tips and tricks. So panoorin nyo na lang yung video natin guys. Back to back pocket calendar para sa ating election. Okay guys, so una natin gagawin, syempre gagawa ka ng design or di naman kaya kung gusto mo mag-print ng ating pocket calendar para sa ating election ngayong 2025, pwede ka mag-avail sa atin. Ayan, so click mo lang yung link kung saan makakabili. Okay, yung size natin guys ay 3.5 by 2. So naka-inches yan. So depende kung gusto mong gumawa ng ibang size, try mo na lang din. Pero yung ating tutorial ngayon ay 3.5 by 2 yung gagawin natin na pocket calendar. Okay? So ito yung pinaka-design natin or pinaka-template natin para sa ating pocket calendar. So meron tayong dalawang likod. Yan yung calendar natin. So dalawa yung pagpipilian natin. Tapos meron din tayong front. Ito yung mga front na pwede nating magamit kung mag-a-avail ka ng ating template. Ayan. So meron tayong template tapos at the same time meron tayong tutorial kung paano mag-print ng back-to-back pocket calendar. Naghahanap ka ba ng mga digital products at wala kang time gumawa? Bili na dito sa ating DigiBili Shop. Meron tayong poster, calendar, money envelope, at sa murang halaga lang marami ka na pagpipilian. Bili na dito sa ating DigiBili Shop online store. Pagkatapos mo siya guys edit or pagkatapos mo gumawa ng design, so ang gagawin mo doon ay click mo lang yung share, tapos click mo yung download, so piliin mo lang yung PNG. Ayan, tapos i-download mo na lang kung ano yung mga ipiprint mo. Sa akin, ang igagawin ko ay da-download ko na lang siya lahat. So naka-check lahat yan. Ayan, so download, then pagka-download niyan, extract mo na lang yung pinaka-files niya para ma-open mo yung folder niya. Okay, so ang gagamitin natin guys ay Microsoft Word lang. Ayan, so ang ginagamit kasi ng iba ay publisher. Ayan, publisher. Kung ano may yung ginagamit nila pa nagpiprint sila ng back-to-back na calendar or back-to-back na calling card. So pwede mo to i-try sa calling card. So gagawa na lang natin sila ng ibang tutorial yung sa calling card naman. So ngayon naman ay pocket calendar mo na. So pag na-extract mo na yung files o yung folder, so gagawin mo dyan, ito, mag-open ka ng Microsoft Word. So ang gagawin mo dyan na settings ay i-click mo lang yung layout. Yung size niya ay dapat A4 kasi yung gagamitin natin na photo paper or papel ay A4 size. So dapat naka A4 yan. Tapos yung margin niya ay naka-narrow. Ayan, 0.5 top. Yung left niya ay 0.5, yung bottom 0.5 at yung right niya ay 0.5. So click mo na lang yung narrow sa margin. Ayan. So margin tapos size niya ay A4 size. So pagkatapos niyan, insert na natin yung pinaka front niya. Ayan. So pipili tayo ng isa dyan. So ito yung ating gagawing sample. Ayan. So dito, i-click mo yan. Click mo yung position. Kahit alin dyan. Para mamove lang natin yung ating image. So gagawin mo dyan, idadrag mo. Ilalagay mo sa pinakagilid. So makikita nyo yung line, di ba? Itong line na dito, banda dito yung kulay yellow na yan. So makikita nyo yung line na yan. Ibig sabihin, papantay mo lang siya. Tapos doon sa pinakantuan, dapat lumabas din yung sa pinakataas na line. Ay no, makikita nyo, di ba? Meron siyang line sa taas at meron sa gilid. So ibig sabihin, yun na yung pinakakanto niya. Okay? So gawin natin dyan. I-click lang natin yung Ctrl-C tapos Ctrl-B. Ayan, so dalawa na siya, di ba? So gagawin mo ulit dyan. Click mo yung pangalawang picture. I-click mo yung position para ma-move lang natin siya. Tapos ilalagay natin siya dun sa ating pinakadulo, pinakakanan. So makikita nyo, di ba? Kita na naman yung line na pababa at yung sa taas natin na line. Ibig sabihin ganyan yung pantay niya. So gamayin nyo na lang. Basta makikita nyo yung line na ganyan, no? Di ba? Yan, dapat kita yan. Para pag ni-print natin sa likod, ay pantay din yung sa likod. So gagawin natin dyan. Yan. So gawin natin, copy natin yung dalawa na yan. Ctrl-C, Ctrl-B. Ayan, di ba? So apat na. So click natin, enter, para makita natin yung bumaba yung ating paglalagyan. So copy natin ulit. Ctrl-C, Ctrl-B. Yan. Same procedure. Ctrl-C,
Control B. Yan. So dito, ang magagawa lang natin sa isang papel ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 lang. Itong pinakababa ay hindi na natin pwede paglagyan. Kasi pag nilagyan natin yan, hindi na magiging pantay yung print natin dun sa pinaka likod niya. So di tulad dun sa publisher, pwede ka mag-print na 10 peraso sa isang photo paper na A4 size. So dito, ang magagawa lang natin ay 8 lang. Yan. So pwede nyo i-try yan guys. Okay? So maggawa lang kayo ng sample. So pagkatapos niyan, ipiprint na natin siya. Okay, so print na natin siya. Kailangan pag photo paper, ang settings mo niyan ay glossy. Ayan. So pwede mo gawing high, pwede naman standard. So gawin natin na standard lang dahil sample lang naman. So click natin yan, okay. Tapos piliin natin yung printer natin na gagamitin. So ang gamit ko ay L1300. So click natin ay print. Ayan. So ito yung gamit kong printer. So dapat kailangan nakasagad yan. Yung may allowance para pag ni-print mo ay saktong-sakto dun sa pinaka-layout natin. Ayan. So kahit anong printer naman, pwede mong subukan para makapag-print ka ng back-to-back pocket calendar natin. Okay? Ang gamit ko ay pigment ink na L1300. Epson yan. Tapos ang gamit ko naman na photo paper ay ito. Photo paper no back print. Wala kasi siyang print ng brand sa likod. Para sa ating pocket calendar. Wala siyang print sa likod. Yan ang gagamitin natin na photo paper. Okay? Ayan. So hintay lang natin siya ma-print para mapakita natin yung pinaka output niya. Kasi meron siyang diskarte kung paano siya i-flip. Paano siya i-flip pag pag ipiprint na. Para di kayo magkamali pag magpiprint kayo. Ayan. So continuous na lang natin yung video natin. So merong makulit na chikiting. Ayan. So tuloy-tuloy na lang natin guys yung video para walang cut. Okay? Kasi ipi-flip natin yung ating photo paper para di kayo malito. Ayan. So gagawa na lang natin ng next tutorial yung sa calling card naman. Pero pwede kayo mag-try na ganitong method pag-print ng back-to-back. Kasi same lang din naman yan eh. Ang pinagkaiba lang yung size. So itatry nyo na lang siya sa size. Kasi yung size ng calling card or business card ay iba dito sa ating pocket calendar. Ayan. So hintayin na lang natin. Naka-standard lang to guys. Naka-glossy pero ang ganda ng output niyan. Ayun o. Sa naman guys, sa ating photo paper, depende doon sa printer mo kung kaya niya mag-print ng makapal na GSM. So 200 GSM na yung gamit ko. So katamtama lang para dito sa ating L1300. Huwag ka magsasalang ng makapal kasi mamaya masira yung printer mo. So pagkatapos niyan, di ba? Ganyan siya pagkalabas niyan, ayun o. Ito yung output natin. So gagawin mo dyan, so ganyan pagkalabas, babalik na rin lang natin. Ayan. Tapos ilalagay natin siya ulit dito sa tray natin. Ayan. Kailangan nakapantayan. Ayan. Diba? Katapos niyan, yung back naman yung arrange natin. Pagkatapos natin guys, i-print yung pinaka-front natin ng pocket calendar. So next naman natin yung back niya. So gagawin natin dyan, tatanggalin natin to. So tanggalin lang natin to, itong pinaka-front. Ipapalit natin yung back na, pinaka-back. So pili lang tayo dito sa dalawa. So ito yung napili ko. So gagawin natin dyan, i-click mo din yung picture, click mo yung position para magalaw mo siya. Tapos ilagay mo ulit doon sa pinaka-dulo. Dapat lumabas yung line na pababa, tapos yung sa taas na line. Ayan. So, ibig sabihin yan, okay na yan. So, gawin natin dyan, Ctrl C, Ctrl B. Ayan. So, tapos dito, i-click mo ulit yung picture, yung position, tapos click mo yung kahit saan dyan para ma-move lang natin ulit. So, lagay natin sa pinakadulo ulit. Dapat, ayan. So, lalabas ka agad yung pinaka-line natin. Ibig sabihin, naka-sentro na siya doon sa ating pinakakanto. Okay? Ayan o. So, gawin natin yan. Click, Ctrl C, Ctrl B. Ayan. So, Ctrl... Pwede naman Ctrl B uli.
Pero minsan magkakamali kayo niyan. So gagawin natin, i-click nyo na lang ulit yan. Tapos Control C and then Control B. Para sigurado lang, di ba? Tapos dito, Control C, ayan, Control B. O, di ba? Parang ganyan siya lalabas. So gagawin mo diyan, i-click mo Enter. Ayan, para doon bumaba yung paglalagay natin. Control C, Control C, Control B. Ayan. Di ba? So next natin diyan, syempre, ipiprint na natin yan. Ayan. So dito naman, sa likod kasi na, di ba, ang pinirit natin kanina ay glossy. Papalitan natin siya ng matte naman dahil matte naman yung pinaka-back ng photo paper natin. Okay? Sabay, print. And then, diretso tayo dito sa ating printer. Secure natin na gilid na gilid siya. Diba? Yan. So, pag hindi siya kinain, ang gagawin mo dyan, so, i-block mo uli. Ibalik mo lang. Yan. Baka masyadong masikip. So, tatansyahin nyo na lang. Tapos, click nyo ulit na mag-print siya. Ayan. Ayan. So, ibig sabihin, di pa rin kinain. So, nangyayari yung ganyan. Ayan. So, depende sa printer. So, balik lang natin ulit. So, secure natin ulit para sigurado. Tapos, click natin. So, medyo tulak natin konti. Ayan. So, kinain na siya. Pag hindi kinakain, i-push mo lang siya konti. Ganun kasi nangyayari kadalasan pag malaki yung photo paper o pag medyo makakapal. Diba? So, hintayin na lang natin siyang ma-print para ma-check natin. Tapos, ikakat na lang natin para makita talaga natin yung pinaka-result niya na back-to-back print. So, same procedure lang. Sundan nyo na lang guys para sa mag-print ng pocket calendar gamit yung Microsoft Word natin. Tapos, syempre, yung photo paper. Ayan. Diba? So, hintayin na lang natin. Pwede kayo gumamit ng publisher or kaya Photoshop. Depende kung ano yung kasanayan mong gamitin. Pero dito, pwede ka mag-experiment. Pwede mo sundin yung ginagawa ko na gamit yung Microsoft Word. Diba? Tapos ito ay naka-matte lang dahil yung likod ng ating photo paper ay matte. Yung glossy ay sa harap lang yun. Pero pag sa likod na ng photo paper, i-change mo yung settings, gawin mong matte standard. Di ba? Ayan. Pagka-print, ikakat na lang natin. Di ba? Sa mga nanonood guys, kung nakatulong, pa-subscribe na lang sa ating YouTube channel para madagdagan yung ating followers. Ayan. Share lang ng ating tips. Pwede nyo subukan para matry nyo talaga. Pag hindi nag-work, so try na lang iba ng alternative na diskarte or gagawin. Diba? Yan. So yung size nito guys depende sa size Yan. Try nyo na lang yung ibang size para talagang ma-check nyo. Itong size natin ay iba. Ayan. Para ma-check talaga natin. Okay. So ito na. Ayan. Ito yung pinaka-back niya. At ito yung pinaka-front niya. Ayan o. Diba? So, katapos niyan, ikat na natin para makita natin yung result. Pagka-print natin guys, syempre ikakat na natin siya. So, ito yung una kong pinrint. So, bond paper lang yan. So, ito yung pinost ko sa Reels. Ayan. So, bond paper lang siya. Pero makikita nyo na tapat-tapat naman siya. Ayun o. Tapat. Yan. Diba? So, malalaman natin yan. So, ikakat natin itong print natin sa photo paper. Yan. So, dito, nagkaroon ako ng space na isa. So, dapat medyo usog yan. So, napindot ko lang kanina na double space ko. Pero pag one space lang, ganito itsura niya. So, try nyo na lang para di ko na ulitin yung ating pag-print. So, ganito naman kakalabasan niya, no? Ayan, no? Di ba? Yung spacing niya. So, one space lang para hindi siya masyado malayo agwat. Ito kasi na double space ko. So, gagawin natin. Ito yung kakat lang muna natin. Diba?
Ayan. So, try nyo na lang. So, gawin natin, i-cut natin to. Ayan, para kita. So, cut natin yung pinakataas. Ayan. So, dalawa lang yung ikakat natin para makita talaga natin. Okay? Ayan. Cut natin siya. Okay. So, sakto. Ayan, oh. Di ba? Oh. So, medyo sobrang ala yung pag-cut ko dito, kinain. So, mag-cut pa ako ng dalawa pa. So, makita natin talaga. So, hindi lang kasi sa pantay dahil mabilisan. So, cut lang natin yung dalawa pa. Ayan. So, pantayin lang natin. Tabingi. Ayan. Tapos, ayan. Diba? So, check natin. Para, okay. Ayan. So, ito na yung itsura niya, guys. Diba? So, pocket calendar. So, pwede mo siyang i-trim or yung puncher edging natin para maging round. Ayan, o. Diba? So, meron na tayong pocket calendar. Sakto yan. Ayan, o. Diba? So, tabingin lang yung pag-cut ko. Medyo kinain. Ayan, diba? So, try nyo na lang, guys, para sa ating simple tips and tricks para sa back-to-back calling card kung paano mag-print. Saan nga ba makakuha yung ating template para sa mga nag-uumpisa pa lang, sa may mga printing shop dyan, at sa mga individual na gusto at kailangan ng mga template, pwede kayo bumili dito sa ating website, sa ating Digibili. Ayan, so sa Digibili, makakabili ka ng mga template or design na napakamura lang. So lahat 56 yan. So makikita mo ito, guys, lahat 56 bawat isa. Okay, so tulad dito sa ating cover na intermediate pad, so 56 pesos lang yan. Ayan, no? So gagawin mo dyan, pag bibili ka, add to bag mo lang. Ayan, no? So click mo lang, add to bag. So check out. Ayan, so check out mo lang siya. So makikita mo yung ating payment option. So andito yan. So ang gagawin mo dyan, yung 56 na yan, kung meron tayong promo tulad ngayon, meron tayong promo ngayon. So, ang ilalagay mo dyan ay Digibili discount. Kasi yan yung promo natin, pero hanggang July 15 lang yan. So, Digibili discount. So, yung 56 natin, guys, na normal price. So, pag in-apply mo yan, lalabas dyan 28 pesos na lang. Yes, 28 pesos na lang yan, guys. Dahil lang 50% off tayo. So, lagi tayo may discount yan. So, pag kailangan mo ng template or design, punta ka lang sa website natin. Okay? So, gagawin mo dyan sa kontakin yung email. Ilagay mo lang yung email mo, full name, yung country, yung phone number, tapos yung reference number. Ibig sabihin, magbabayad ka muna, tapos ilalagay mo dito yung reference number mo. Okay? Yung transaction reference number. So, pag nakapagbayad ka na, mag-fill up ka, select mo lang yan, continue. Okay? So, proceed mo lang yan. So, hintayin mo nila yung files niyan sa email mo. So, automatic yung masisend sa email mo, guys. Okay? So, ganun lang kadali bumili ito sa ating website. Ayan. So, search mo lang or click mo lang yung link dyan sa description, yung website natin na Digibili. Ayan. So, pwede kang bumili ng mga digital